Binay, he can talk about drugs. Maybe, may tapang yan. He can talk about criminality. Okay yan. Ito may bayan. Pero, tanongin ko kayo, can he talk about corruption? Yan ang problema. Presidente, kayo ka na lecture, huwag kayong magnakaw, huwag kayong magkaw-kaw dyan kung ano. Wala. Kasi nila, ikaw yan, tapos kami. At ang ruwas, ano natin sa mga, yung daang bato eh. Sama yung daang bato eh. Wala naman talagang pwede ko na daan. This day, after making a mess of MRT, ginawa nila yung 3 billion. Yung MRT, kailangan mo i-maintenance on repair. It's 3 billion. Sumito mo ang gumawa niya. Kasi totoo. Sumito mo ang gumawa niya. Ngayon, 3 billion yung maintenance and repair. Alam mo ginawa ni Rosalie Ortiz? Kinuha niya yung 33. Binigay niya kunwari doon sa isang korporasyon para mag-maintain and repair. Lahat na, yung train mismo, yung kotse and everything, electrical wire. Ano nangyari? Putak niya na nahulog ang train, tumitirik na nagtat. I could see the Filipino booking train nila. Saan ang pera na tao? Ako naman, awa ng Diyos. I have been there. Sabi na itong may kasi may motor ako, nakabili ko, hindi ko nakalimutan kung sino nakabili. Unexplained with motor. Yung human rights mga babae, demanda ako. Crazy. You are crazy. You are demanding an explanation because I was exercising my constitution. Right? Ano nga kayo? Parang gusto kong makilala itong mga babae na demanda. Wala. Usap kami na. What are you trying to do? Ba't ito binayaran eh? Ano nga? Kapag ko na sinabi yan, I uttered the sword 27 years ago. Bakit nila ako i-demanda? Same language, same story, uttering it in heat of anger. At yung panahon na mag-explain ako sa tao, kasi si Binay nakakuha ng affidavit, pagsira natin eh. Nakita nila na ako raw may hinulog sa aeroplano na moro na babae, kunalaro ko na. Parang talagang nila alam siguro. I have never killed a moro in my life. Wala ako dyan sa insurgent ko. Dito na ako sa isa ko. Criminality, hindi yan revolution. Hindi yan revolution. Wala ako dyan. Ngayon, tanong kayo, bakit ang ano pala, ang problema natin ngayon sa NPA and RTI. Now, let me explain. Makinig kayo mabuti para maintindihan nyo ha? Kasi may problema tayo sa mundo. 1521, katumboy ko ang pangalan Magellan. Baka, hindi ka lang din sa ite, dala-dala niya ang mga kanyon niya, mga gunpowder. Iway man ang mga natibo noon na makirilang potok. He was able to conquer Visayas and Mindanao this year. But hindi niya alam that when he landed in late 1521, Islam was already planted in Mindanao. Kasi nag-iikot niya ng mga island to discover everybody. Ang Mindanao was part of a different sultanate. Kaya yung mga Tauso, pati taga-Sabah, nakaintindihan. Tapos mga Malaysia, yung mga Moro doon, yan sila. Ang problema, nasali doon sa mapa. And the Spaniards really tried to conquer it for the years, 400 years to stay there. Kaya nakasira sa atin, imperialism. Amerikano, pati Espanyol. Kita mo yung, iniwan nila sa Mindanao. Sabi ni President Pinoy, you will have your BBL. Bigyan sila ng teritoryo sa sariling bayan nila noon. Sila ang nauna.
Mga Maranao, Maguindanao, Irano, Tauso. Yan sila. Hindi yan nadala kasi yan sila more of Islam na. Ngayon, ang Amerikano, nagpunta rin doon kasi daw kasali sa Pilipinas. Well, and they saw a very beautiful land with no typhoon or storm and everything that grew kasi nga walang disgrasya sa mga hindi pa manuso at treatment. Oh, yan ang totoo. Kaya wala silang makuhang trabaho. Kasi ang mulo lumalaban galit sa kanila. Kasi most of them are Christian. Anak na ito diba? Kaya, nagkuha sila ang slogan nila, go to Mindanao because it is the land of promise. Kag nagbabaan sa Mindanao, Bisaya, Bulanon, Lunggo, nagdamo na. Wala anak ko ito. Muslim. Noro. Ano man ito? Tumating na kayo dito mga Kristiyano. Pero kami mga ito, puro kami Muslim. Totoo eh. So yan ang problema natin. Iway man naka-istorya diya si Binay o si Mar. Ano may tabo ni? Pag-retire o katanaw ko sa bayan ko. Bawlit, talukoy. Ara na siguro, sabi ka, 3 million. Ara na mga lunggo dito sa Mindanao. Think of that when you decide something in your life. Pag magkagera doon, gira talaga. Pero wala pa talaga itong mga, ang paborito na ng fighter, Ilonggo pati Moro. Kaya ako, well of course, my mother is yung mga nao. Tapos lulo ko sa nanay so I would like to stress that again. That's my mother. Kaya ako, before anything else, gagawin ako siyang prop lang. And I will always say, kasi baka mamali ng pro-Moro. I just one piece. I am Rodrigo Duterte. I am a Filipino. I love the Philippines. It is the land of my birth. It is the home of my people. Kaya yan. Kasi nasabi ko sa Moro nandito kayo. Kasi sabi ni Murad, they will go to war. Sabi ni Pinoy, body box yan. You might as well count the body box. Patayan. Kung ano patayan, body box. Tapos sabi naman, Leles, there will be violence in the country. Kaya kung nagkatto ko, kakampo sa MI, tingnan ko, madili, kagagunit siyang parang ang kamot mo na sa tiger. May silbi na. Tukote ka nga, do not start a revolution because the election is just in the corner, in the horizon. Nil-endgame na tayo. Ang akin lang, kung sakali lang ipagpala ni Allah, ako ang presidente. If you start a revolution, kayo mga Moro, you have to kill me. And I have to kill you. Because ang trabaho ko, when I become a president, I've always been swearing to the flag, that I will protect the integrity of this republic and to provide security for all, including all the world. Yan ang bira na yan. Tama. Hindi naman nataborong di pagdamanan. Ang mga babae, bata, matanda, I have to protect them. Or those who do not believe in your cause. So, ang sabi ko, we must, kaya ako nagkaroon, we must remain one nation. And there shall always be one government. My daughter na may second wife. May daughter. Totoo. Kapatid ito na half-sister ni Linday. Yung naman sa kakang pareklamo. Kasi kanda naglibaw. Dahil silingan pa. Tiling ako na. Hindi na kong mag-time. I have my faults. I do not pretend to be the righteous leader. I am not.
Wala akong kwarton, wala akong... Ako, ordinaryong tao. Ordinaryo kasi ordinaryo. Anong grade ko? Hindi ako summa cum laude, hindi ako valedictorian, hindi nga ako honor student. Ako, galing first grade to second grade, 75. Okay, busok kayo. Second grade to third grade, 75. Okay na, basta akyat ka lang. 76, 77, akyat pa rin kayo. Pati 90, kasama noon na 75. Sige lang aral, sige aral mo. Happy ko kayo, basketball na lang. Kailangan mo ng Pilipino, basta may kantong sa daan, wala na, may goal. Sige na. Ganun ang Pilipino eh. So, high school, 75. Graduation, ang valedictorian namin, si Jess Doresa, sa Hinaman, sa Niway, sa Iloilo. Tingin mo muna, number valedictorian. Itong graduate kami sa school, sinunod mo. Tingin mo gagawin mo. Sige, tayo sa akin. 94. Hindi, ang card ko, tiyo. Pwede na. So, medyo graduation, huwag ka magtungo ng pare na taga sa diploma, huwag masuda. Ang diploma na tinuod, balikan mo pa 2 months after. Panghatag sa graduation, na puro lang mga ara-ribo na. So, punta na, we went there to school to get grades. And it was preparatory college. Pero, yes, sandali. Kasos doon sa yung peace process advisor. Doon ko na advisor ni Arroyo. Sabi ko, tingnan ko diploma mo. Ipan ako sa akon. Holy Cross of Digos. Kaya explain man ako sa Ateneo Secondary. Kaya na, probinsya. Tingnan ko doon. Holy Cross of Digos. Tingnan ko yung problema ko. Holy Cross of Digos. Boys Department. Davao del Sur. Then, Bit no. Okay. Bit no. The Jesus Doresa. That Rodrigo Duterte. Davao City has successfully completed. Signed, Brother John Elrek. Pati yung firma ni Elrek. Huwag mo na publicate, paribo. Gusto na itong problema, sige ka, Doresa, late kami minsan, mag-uwi. Kaya ka ito basketball, napustahay ko rin, huwag man kami, kulang kami player, Doresa, yes, kulang kami player. Hindi, makaral ako dito, puro lang po. Lamlamok yun kanyang, malarya ka, maglaro ka rin, ay, hindi po, sabi ko, tingnan mo ito, sa ito. Pagkatapos naman, ang 94 ba, pati 75, akyan. College, siyempre, inom, graduation, 75. College of Law. Kasi College of Law started with resection of 14 sa klase ko kung kailangan survive out of 16 naman. Kaya may ara ng panahon na sige, basketball, taligaw ko ng babae. Pero panahon ng ara na delikado ito, bagsak ka ba? Hindi. Bukay mo din basa yan. So, that's I never claim any greatness. I admit of my mouth, which is sometimes wayward, but never with intention of argument. Kagipatay ko nga yung 16, ano ba reklamo ninyo mga babae? Pag hindi tututong ko sa cemetery, panaw ko na natin Pag wala akong kalibutan, o sige, mamili kayo sa dalawa. Sige, tingnan natin. Pag hindi ng central bank ninyo, ubos yan, pinabukasan. Guys, ako, I never, in my life, pagkampanya ko, I never did.
Kagbutuhan ninyo si Duterte. At kung sa'yo po sa gobyerno to, paasahan ninyo yung pera. Wala na. Diba, sinsilyo pala inyo. Ang buo, nasa bulsa ko na. Sinong pipiyakan? Presidente ako. Ito naman, pag-ising niyo dito sa President na. Bakit? Saan yung dalawang Coast Guard cutter natin sa Navy? Pinasabog naman. Ha? Saan pinasabog? Dali. Kala mo magbihis. Puri na. Bisa ko dyan. Pinasabog ang dalawang barko natin. Limpit na luchay. Ano buhaton ta? Tanong kay ako, sir, pinasabog yung Coast Guard cutter natin. Ilan? Dalawa. Marami pa tayong naiwan. 32 yan lahat ng korte. Kung mahala, gawin ko sa Independent pakante mo sa aeroplano. Atin mo ako doon sa video. Video. Pagkato ko sa kusuma. Kaya ako naman, Junior, paano nga pasapok mo ay makamila mo, sampalong ka kaya. Kaya lang, bira, it will be a massacre. I will not commit the lives of Filipino soldiers to be massacred. Wala ka karman, kita na, duha lang na, gabakar ka nga duha ka F-50, lintian na, katubang nga, 3,000 mix. Pinoy Filipino. Ano rin si battleground? They're insisting we participate in every move. Yeah, correct. Where will be the battleground? Palawan! Ang Pilipinas, gago pala kayo. Ano kung sa inyong bayan, okay lang. Pero I commit Filipino soldiers overwhelmingly inferior. Tapos mamatay lang ang ubos. Bakit ko gawin yan? Eh, lulukot sa ilis. Maybe, pero he does not count ko naman siya. Sabi ko, what matters to me is my country. Eh, ganun ang buhay. I have to. So, kaya, ako, this I promise. Ito, tandaan ninyo ha, baka magka, you know, when a person dies, irrespective of them, ang nanay sa ayaw ng siya, baski totoo nung sinasabi, pag natin. The pain of a mother of losing, kasi ang tingin kasi natin sa mga anak natin, when we, sa isip natin, saan si Inday Sara, si Joy Tulwa kasi ngayon, ang pumapasok sa isip ko, hindi yung Inday na suplada, yung malaki, ang pumapasok sa isip na, saan si Baste? Ang pumapasok sa atin, out travel dito sa Port Actis, goes back to the pinagalitan. Kaya mamatay yan, masakit talaga yan. Pero ako, mapibilitan talaga kasi alamak na ang droga. I came from a place there. Ayaw ko na kasi ang sorto ano. Reklamo niya, drugs. Sabi ko, yung police, sabi niya, may tama, may set, may drugs. So nobody is implementing the law, even in Manila, because the police, sana wag lang dito, are into an organized crime. Sa Maynila, kung walang stock ng shabu, ang mga police nakikidnap ng bubuda. Ngayon, ako mga presidente, ito ang usapan natin. Dublado nga ang sweldo mo. Pagka pumasok kayo dyan, kidnapping ko ka, papatayin ko talaga. I swear to God. Wala ako mga patayan tayo. At because if I win, ibig sabihin niyan, gusto ng tao na walang korupsyon. So government must be clean.
maasahan ninyo, not in years, 6 years yan, not in months, in weeks, you would feel already that there is a new government. Pag ang mga taga-gobyerno, sige pa rin, I have one word for everybody. Tayo nga sa gobyerno, police, ito lang. Lahat, BIR, Costa. Lahat ng taga-gobyerno, patay ako. One word, stop. Alam na ninyo ito, stop. Tigil na ninyo. Pero ito, pag inutusan ko itong mga pulis na dito, I will never also na mapasubo sila na di ko tublisan. I will not allow that. Not even yung sa Congress na bababuyo na tatanungin, kita ko man yung Senate and Distribution. Pag-iusapan ko talaga, Congressman, Senador, huwag ninyong gawin yan sa panahon. Lalo na kung sumusunod sa utos. Kasi tayo magka-problema tayo. Now, kung magka-problema tayo, alam ninyo kung ano mangyari sa inyo. Congress, huwag mo armor. Dalhin mo 5 truck ang kinigira. Sirahan mo yung Congress. Kung ayaw mo alis sila doon, surugin mo. Takbuhan yan. Pero ako, I will lead. Not really beg, but lead. Naintindihin ninyo ako lalo na pag manalo ako. Mag-isip-isip na kayo ng mga drug group. At ay, my God, patay ko. Kaya na, matagal na akong mayor. Ay, sa Davao, kasi pinapatay ko naman talaga. What? Sa Davao, may police 3 pumasok sa lupa, patay. May police doon na kidnap, patay. Pero gano'n lang rin ako mag-protect sa aking mga police pag napasubok sa trabaho. I will protect them. Wala pag sabi ko, darga kayo. Wala silang isipin na kaso. Wala. Diretso. Tapos sir, oh God, sir, mga human rights, hayaan mo yan. Wala ka dyan. Ano trabaho? Well, habulin nila ako. After my residency. Diwan na niya ako, murder, mass murder, okay. Kasi ang revised penal code, kung may abogado niya nagkikinig, ang revised code sinasabi, upon reaching the age of 70 years old, trabasin ka talaga. Kaya dito, sinagtulan ako, kaprisuhan mo ako, after 6 every 77 years, naloko ka. Ang revised penal code, kasunti niya nga, when you reach the age of 70, pinapaalis ka na. Wala ka na simple. You cannot rape anymore, you cannot makatakbo. Ano yan, nakala mo. Yan ang pagka. Druga, crimen, alam mo ang masakit itong mga. Yan, marami ang Chinese. Hindi na ako naging idea at naglulugo tayo. Pilipino. Ikidnapin mo. Tapos magbigay ka ng ransom, magbayad ng kumpleng pamilya, tapos patayin mo pa rin. Puta ka na hindi ka ng sorry na lang. Pero ako talaga kung anong ginawa mo sa kapwa mo tao. Alam mo, forget first the laws of men. Kalimutan mo muna yung batas ng tao. Yung gawa ng mga, tumiga, ang drone na ito. Drone na yan. Dahil malipad ng lipad yan. You know, huwag na tayo mag-usap ng anong batas. We just look at the sky and try to establish a standard ng universal law of karma. Sabi ko, ano ang nagawa ko sa inyong mga drug lord, mga drug lord? Anong nagawa ko na ang anak ko Cebu para ako dito, wait eh, panapag ako ng Cebu.
May mga nagalit na kaya ba ito mahulog tuloy yan. No more Duterte. Happy yung dalawang ambasador. Philippines is the Philippines. We will chart our own history. Kaya tayo nagkaloko-loko to Mindanao because of imperialism. Dumating sila dito nakita mo. Tingnan mo yung tuwing kasalanan. Huwag mo muna yung revised penal code. Huwag mo muna. Anong nagawa ko sa iyo? Bakit ka magluto ng shabu? You go into a trade with shabu. You sell it to my son or daughter and you destroy their life forever. Ano yung gano'n? Pag mo na yung batas, patayin kita o patayin mo. Ano mo? Do you deliver sa law of God? Karma. By what rhyme or reason? Dapat, i-rape mo yung anak ko. 1 year old, 2 years old. Tapos, sinira mo na ang katawan. She is defiled. Anong nagawa ng nanay pabitawan tatay sa iyo? Bakit mo gawain yan? Anong kasalanan nila sa iyo? Bakit gano'n ang anak? Anong nangyari? As I was talking in, was it in Lucena? San Pedro, Laguna. Kasasabi ko lang, anong nagawa ko? Pumasok yung police, sabi niya, Sir, sandali ako sa bulong. Kanina ng sir, sa San Pedro, may pinatay na bata doon, minartilyo yung muka, 4 ang nahuli yung dalawa na para. Sabi ko sa police doon, patayin mo. Hanapin mo patayin mo. Nawagan ako sa para magkasal ka lang ang presidente nagawa. Kaya patayin na yun. Kaya naman. Ako, kung hindi ako mayor, civilian na ako, katrabaho na ako. Mahilig ako sa bata. At least may habang gun. Ito kapag ginagawa mo sa anak ko, ito kapag yung human right, utang ina, sampalin kita, tumabi ka. Gusto mo, isali kita? Tumain mo sa anak mo yan. Pamilihan mo ng siya po. Hindi ko nga pinapagdadapo na po ang langaw pati, lamok. Tapos ganunin mo lang, sirain mo ang buhay. Naku, alam mo magprang dapat. Huwag ninyong sirain ang mga anak namin. Actually, I am doing it. Kayo, hindi na kayo bili na gano'n, bago pa lang kayo. Ang mga sunod, yung high school, the next generation natin, kung pasukin mo ganang widespread, walang makontrol ng Cebu, you will effectively destroy this country. And I will not allow it. I will kill you. Do not destroy my country. At hindi na ganyan. Kaya nabili na yung mga natakbo. Nabili na yung takbo na 76 na. Hindi pag na-preso yun, di 80 na. Buang na. Wheelchair, maglabas yan. Palabas na ba tayo?